Pakinggan po natin, pakinggan po ninyo itong interview kay Attorney Melvin Matibag ng NBI ng GMA News. Okay? Kaugnay po dun sa issue ng kumalat na audio-video na siya ay nakikipag-away doon sa isang nagangalang Mel Sabio. Okay? Noong 2020 pa. So panahon pa yan ng Duterte administration. Hindi pa direktor ng NBI. Pero dahil mayroong ibang motibo yung ibang sektor, gustong sirain ang mabungang direktor ng NBI dahil maraming nagagawa, ay ngayon, ang problema, mananagot sa batas ang nagpakalat nito at gumawa nito. Kasi pribadong usapan, dinala sa publiko. Naku, malaking problema ninyo yan. 20 December, 2020 pa yan, yung recording na yan. 2020. Opo, December 2020. May idea na po kayo sino nag-record ng sagutan ninyo nitong si Mel Sabio? But, ano po yung private conversation, inamin naman sa akin ni Mel Sabio na, ni-record niya yung portion na lang yung na-record niya niyan. Apo. At meron siyang pinagpasahan na kaibigan niya dahil iniisip niya nung panahon na yun kung may mangyari sa kanya, meron ito may hawak. Nagkataon, siguro itong kaibigan niya, ipinasa ro naman sa social media, isang social media outfit na hindi rin kilala doon sa San Pedro. Ibig sabihin, walang personality. Ano yan, parang news platform kunyari na bumabanat din sa amin noon politically. So yun naman ngayon ang kinakalat ngayon ng mga gusto tayong siraan at putsain. Kung 2020 pa ho ito nangyari, panahon ng dating Pangulong Duterte, bakit ho kaya naungkat ito ngayon para siraan kayo? Well, sabi ko nga, Igan, your guess will be... Ayan o, tignan nyo itong dalawa. Ito yung nagmurahan, pero magkaibigan na ngayon. Ayan ang picture o. Director Matibag, tapos yung katabi, si Mel Sabio. Yan yung kasama doon sa private conversation, sa pag-uusap. Na ngayon ay complainant na. So complainant na yung Mel Sabio at saka si Director laban doon sa nagpakalat. At yung Data Privacy Act ang batas po na nilabag dito. That's mine. Actually, napansin ko naman na sa yung inappropriate coordinated behavior sa social media. Nung palang nabalita na ako ay magtitistigo sa Committee on Justice do sa Kamara. Ayan o, si Mel, ayan yung Mel, yung kanya kausap sa audio. Mel Sabio, yan po yan. Nasa NBI na rin at nagreklamo. Yun yung pinakamahirap eh. Basta lang kayo mamumulot ng mga pinag-uusapan, tapos pribado, malaki talaga ang problema ng gumawa nito. Apo, Amara. Simula na yan, sunod-sunod ko, kaya ang dami talagang tumitira sa akin. Napansin-pansin, na karamihan doon sa nag-comment, nagla-like, halata naman ng mga troll farm dahil walang mga personality nung chinek natin, Maliban lang doon sa mga talagang kilalang personality na mga salungat sa ginagawa natin, ayun na, puro troll farm na yung bumabanat na. Ayun. So, ayan po yung sagot paliwanag ni Director. At nuulitin ko lang si Mel Sabio ay nag-file na po ng reklamo sa NBI din. Ngayon, sabi ng NBI, iimbestigahan yung nagpakalat nito, identify na. At paglabag sa Data Privacy Act. Hindi cyber libel kasi hindi naman libelo yun eh. Dahil inamin naman ng dalawa na talagang sila nag-uusap nung panahon yun dyan sa San Pedro, Laguna, 2020. Meron silang pinagtatalunan tungkol sa buhay ng pamilya. Nadamay pa nga yung misis ni Director Matibag doon sa issue. Na ngayon ay kongresista ng Laguna. So ayun po yun. Data Privacy Act. Hindi biro yan. Sa yung batas na yan, ang nagbibigay ng proteksyon sa pribadong buhay. Pribadong usapan. Basta yung Data Privacy Act, marami po ang ibig sabihin niya. Na pag kayo gumamit ng mga private conversation o anumang pag-uusap, picture, video, at walang pahintulot ng may-ari, delikadong-delikado po yan. Hindi ito pananakot. Pag kayo kinasuhan, pinakulong, sasabihin nyo harassment na naman. Kalukuhan yung
argumentong yan. Lahat tayo ay protektado ng Data Privacy Act. Walang pwedeng ilabas ang kahit sino kung wala kang pahintulot na may-ari ng picture, video, or usapan. Di ba? Ngayon, hindi ko pwedeng i-apply dyan ang wiretapping kasi nag-usap yung dalawa, umami naman na silang dalawa magkausap. At sinabi naman nung Mel Sabio na kanyang nirecord yung pag-uusap nila, nag-aaway pa. Pero ngayon nagkasundo na sila, magkaibigan na, nagtutulungan na. So pareho ngayon silang complainant doon sa paglabag sa Data Privacy Act na naglabas ng video. At mukhang hindi lang yung original na naglabas ng video ang pwedeng kasuhan, pati yung mga nangopya, yung gumamit. Eh, napanood ko eh. Naku, grabe talaga. No? Maraming mga vlogger ang gumamit na mayroon pang isa nga dyan, kaagad-agad ang opinion niya at kanya sinasabi, eh, kasi ako wala akong kinakampihan. Pag nagkamali si Matibag ito, babanatan ko talaga. Yung mga banat na gano'n. Feeling, akala mo naman napakagaling. Ay ako nang banggitin kung sino yun. Ha? Babanatan daw niya kahit kakampi. Eh, masyadong sip-sip sa administration yung mga gano'n. Alam nyo, dapat nasa lugar lahat. Pag sumobra ang kasipsipan mo sa gobyerno, tapos lahat na lang pagkakamali, pati ng taga-gobyerno, iba ay pagtatanggol mo, ay mali yun. Ako hindi. Kahit nasa gobyerno, pag sumablay, palpak, tatamaan ka talaga sa aking opinyon at pagpapaliwanag. Hindi ko negosyo, hindi ko obligasyong ipagtanggol ang nasa gobyerno. Lalo na yung mga appointed lang or kung sino man nasa gobyerno. Ang Pangulo, kaya ko tinutulungan, sinusuportahan, voluntary, kasi Pangulo yan. Inihalal yan ng 31.5 million Pilipino. Pagrespeto sa Philippine Constitution, eleksyon, pagrespeto sa mga bumuto sa kanya, pagrespeto sa inihalal at Office of the President bilang mataas na institusyon. Yun yun. Pero yung nakapaligid sa kanya, yung nasabit sa kanya, na kung ano man ang mga dahilan, wala akong obligasyong ipagtanggol sila. Pagpalpak-palpak. Pero kung wala namang sapat na basihan, hindi pwede. Katulad nito, binanatan nyo si Matibag. O naman pala ay matagal nang nangyari at ngayon pala ay matagal na rin magkaibigan. After all, naging magkaibigan yung dalawa. O hindi pareho silang complainant ngayon. Yari, mananagot talaga yung nagpakalat nito. Inuulit ko hindi ito fake news. Data Privacy Act, basahin nyo yung batas na yan. Protektado tayong lahat yan. Ang sino mang gagamit ng walang pahintulot sa inyong pribadong buhay, lalo na yung mga audio at video, may karapatan kayong magreklamo at kasuhan. Yun ho yung batas eh. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Hindi po ako abogado pero lagi kong inaaral yan at ipinaparating sa inyo. Mahalagang malaman yung totoo bilang pagtulong para sa inyong kaalaman ng aking mga channel. Please like and share.